Paano ka maa-approve sa car loan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun nga no, car loan maybe na meron ka nang nagugustuhang kotse, nagre-research ka na, alam mo na kung magkano yung unit price, alam mo na rin yung possible na monthly at down payment. So ngayon ang question is, paano ka nga ba maa-approve sa car loan? No? Well, number one dyan, syempre, kailangan makapag-provide ka ng source of income, no? So, kung ikaw ay employed, so, kailangan mo makapag-provide dyan ng payslip or COE, no? And at least sana, isang taon ka na sa iyong kumpanya, no? Or kung ikaw naman ay self-employed o may sariling business, sana makapag-provide ka ng ITR, ano? At least sana 1 year nang nag-ooperate yung inyong business, no? So yun, number one dyan, ano? Source of income. So kailangan makapag-provide ka ng source of income. And number two, sana meron kang o yung ini-earning mo every month is 20% lang ang mapupunta sa amortization fee. So halimbawa na lang may nagugustuhan kang kotse na 20,000 per month. Well, sana ang salary mo sana no, medyo mataas to 100,000 per month kasi 20% ano. Although pwede namang bumaba pa yan kasi depende pa rin yan do sa magiging assessment ng inyong bangko o yung mag-a-approve sa inyo, no? Pero pinaka-ideal, okay, at least sana 20% lang yung mapupunta sa amortization. Bakit? Kasi hindi naman po pwede diyan. Halimbawa, may nagugustuhan ka 20,000 per month. Pero ang salary mo 40,000 lang. There's a possibility na hindi ka ma-approve kasi syempre pag nagkakotse ka hindi lang naman yun ang binabayaran mo. Paano kung may binabayaran kang renta, kumakain ka, nagbabahid ka ng kuryente, ilaw, ng tubig. So, ano pa yung kakainin mo kung yung kotse na gusto mo is 20,000, then yung monthly salary mo o yung income mo is 40,000 lang. Pero ito, pwede rin namang ma-approve ka na at least 1/3 lang nung salary mo. Okay? Kumbaga 1/3 lang yung mapupunta sa amortization. Pwede rin naman pero medyo alanganin ng konti, no? So halimbawa 20,000 per month. So pwedeng hanggang mga roughly mga amkano yun, 60, 50 ba yun? O basta ganun. Pwede ka pa rin ma-approve doon pero pinaka-ideal sana is yung 20%. Okay? So sana 20% lang ng income mo yung mapupunta sa amortization. Kasi pag nakita naman nila yung payslip mo, COE, at kumikita naman to ng 100,000 per month, 20,000 per month lang naman tong coaching gusto niya. Kayang-kaya niya tong bayaran. Ganun kasi yan di ba? So titignan yung income mo at titignan kung kaya mo nga ba talaga. So ano ba yung, di ba? Yung COE o payslip man yan o ITR. So doon mo mapapatunayan na kayang-kaya mong magbayad ng kotse, no? Although pwede namang mas mababa pa doon sa sinasabi kong 20%, depende yan doon sa assessment sa inyo. Depende kung gaano kabait yun mag-a-assess. Depende siguro doon sa sitwasyon, ano? So, yun. Okay. And number 3, syempre kailangan meron kang proof of billing. So, pwedeng mga Meralco yan, internet bill, no? Yung mga credit card bill, yan, pwede yan mga yan, no? So, diyan makikita na yan diyan ano at as much as possible sana yung billing doon sa permanent address mo rin ano para kung sakaling mang magsi-CI madaling-madali lang. Okay, makikita ka talaga o mahanap talaga yung bahay mo kasi syempre may time na may pupunta diyan sa iyong bahay at itatanong kung talagang diyan ka ba nakatira at kung titignan kung kaya mo ba talaga based dun sa structure ng bahay ninyo o kung ano pa man yung pag-iimbestiga sa inyo, no? So dapat maganda yung o dapat meron ka talagang proof of billing, ano. And number 4, ito na. Syempre dapat maganda yung credit score mo. Okay? So kumbaga pag tinignan yung pangalan mo sa system ng mga bangko magandang maganda. Kumbaga wala kang credit card na na-block, wala kang mga loan na hindi mo na binayaran or mga something na loan na pinabayaan mo na, yun. So yun, kung sakali man na may problema ka doon, mas maganda
pagandahin mo muna talaga yung credit score mo. Ayusin mo, bayaran mo para at least mas madadalian kang makapag-loan ng kotse. Kasi syempre, paano kapag kakatiwalaan ng kotse kung pumalya ka na dun sa mga una mong mga loans, no? So, kailangan maganda yung credit score mo. And number 5, lastly, syempre, kailangan meron kang magandang o meron kang parking space. Syempre, medyo mahal yung purchase mo. 'Di ba? So, mahirap naman na matowing 'yan o magasgasan 'yan. Syempre, manghihina ka diyan pag may magasgas na 'yan. O pag natowing 'yan, hindi ka naman sigurado kung pagkuha mo ng kotse, goods pa rin. Baka naman umuuga-uga na kasi mali yung pagkakatowing. So, yun mga paps, no? So, dapat i-consider nyo rin talaga yung paglalagyan ng inyong sasakyan. Ano? Kung yung iba nga, mas inuuna pa yung lagay ng sasakyan bago sila bumibili ng sasakyan. So, well, mas ideal yon, ano? O, yun. So, yun. Yun lang naman mga paps, no? Yun lang naman yung mga kailangan. So, kailangan may source of income ka. At least 20% ng income mo ay yung monthly amortization ng iyong kotse. May proof of billing ka. May maganda yung credit score mo at may parking space ka para sa kotse mong bago, ano? So, yun, kung natingin mo, pasado ka na okay na yan. Goods na yan. Baby, this is the time na kaya mo nang kumuha ng kotse. By the way, dun sa dun sa source of income, hindi lang naman ikaw Kumbaga, kung may asawa ka na, may kapatid ka, pwede mo rin naman silang gamitin as co-maker. So, sila yung magpo-provide din ng kanilang COE or para mapunuan yung kulang. Okay, pwede naman yun. So, kung sakali mang yung income mo ay kulang, di humingi ka ng help, no? Kumbaga, sila yung co-maker. So, pag hindi ka nagbayad, sila yung magbabayad ng kotse. De, joke lang. Pero yon. So, kung sakali man, kaya nga, ako, ito, isang advice ko lang dyan, kung sakaling nagugustuhan mong kotse ay 20,000 per month, sana may natitira pa sa wallet mo na another 20,000 per month. 20,000. Kasi, hindi lang naman matatapos yung gastos ng kotse dun sa monthly amortization ng kotse. So, tandaan natin, meron niyang gasolina na para ma-enjoy natin, gasolina. Meron niyang registration, meron niyang PMS o maintenance, meron niyang gulong, meron niyang battery, at may mga masisira dyan na posibleng hindi kasali sa warranty, at may mga accessories kang ilalagay dyan para gumanda yung kotse mo. So, yun, to enjoy a car, much better na kung 20,000 per month yung nagugustuhan mong kotse, sana may natitira ka pang another 20,000. That's the most recommended, para ma-enjoy mo yung pagkakaroon ng kotse. Kasi baka mamaya, kaya kong bayaran niya kasi monthly, 20,000. 20,000 na may titira sa wallet ko Hindi ganun. Dapat at least meron ka pang another 20,000 para ma-enjoy mo yung sasakyan na yon. Kasi nga, yun nga, pag ikaw ay nagkakotse, para ka rin nagpapaaral ng college niyan. So, kumbaga yung monthly, parang yan yung monthly allowance ng iyong estudyante. At yung mga PMS, yung mga kung ano mga gastos yan, yun na yung tuition fee, Kaya nga sabi nga nila, pag patapos ka o natapos mo yung 5 taon ng sasakyan, para ka na rin nagpag-graduate ng college yung kagastos, So, yung mga paps, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. At sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.